Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At yung nakikita nyo to dito sa video na ito, na papapansin nyo mga ka-plastic, isang balikbayan box yan na binebenta online. At ang masama dito, kung sino man yung nagbebenta ng balikbayan box na yan, ay dapat talaga managot yan. Kasi imbes na makakarating yan sa talagang may-ari ng balikbayan box, ay ang ginagawa ng parang courier company ay hinuhol at pinapalabas nila na hindi na raw mahanap yung mismong may-ari ng balikbayan box. So nagiging negosyo ang nangyayari dito sa Pilipinas. So panoorin natin yung video ng isang vlogger kaya na-discover itong kalokohan ng isang courier company. So panoorin natin. Ayan, so ito na. Natanggal na natin pa unang balot dito sa balikbayan box na ito na talagang sobrang laki. So buksan na natin siya. So ayan, pagkatapos natin matanggalin pa unang balot, so isunod na natin itong pangalawa kasi medyo matibay ito. Ayan, so tara na, hiwain na natin siya para matignan natin yung loob. 1, 2, 3. Oh my God! Nahati ko! Yung unang tinasa loob! Oh my God, tara! So ito na mga kapude, yan. So bubuksan na nga natin itong balikbayan box nga na hindi na-claim ng pinadalhan dito sa Pilipinas. Ayan. Yan mga pagkakasabi ng vlogger, hindi daw na-claim. Paano ka nakakasiguro mga ka-plastic na hindi na-claim ng may-ari yan? From the start pa lang, dapat yan may pangalan yan at kung saan address po yan. Pero ang ginagawa siguro ng courier company, tinatampered po nila yung box, tinatanggal nila yung address, binubura, and then ipapalabas nila na abandonado na po yung courier na yan, yung package na yan. So paano ka nakakasiguro na yung package na yan ay inabandona na po at wala na may-ari? 'Di ba? Hindi nag-iisip. So titignan natin kung bakit hindi nila kinlaim tong package nga natin itong balikbayan box na pinadala sa kanila ng pamilya nila sa ibang bansa. Ayan, so titignan natin. So ito na. Hindi daw. So titignan natin yung loob. Ayan. Hala. Sino kaya yung pamilya to na hindi nila kinlaim to? So ito na. Tanggalin na natin kasi merong balot dito sa ilalim itong balikbayan box na to. So titignan natin ang nasa loob nito. And 1, 2, 3. Yan na yan. Paano masasabi nga na hindi i-claim ng may-ari? Na walang pakialam may-ari? Imposible yan sa laki niyan. Sa dami ng laman niyan na mga pangangailangan ng pamilya nila. At tingnan mo kung makikita niyo yung pagkakabalot, talagang 3 beses niyang tinakpan ng bawat layer. Yan ba yung sasabihin mong walang pakialam yung balikbayan, yung OFW na magpapadala niyan? Di ba? Plastic box ulit. 1, 2, 3, go. Hala! Ano to? Unan! Ano to? Ayan, so ang una nating nakuha dito sa balikbayan box na to ay unan. Ayan, siguro yung pinagpadalhan nito, wala silang unan. Kung makapanglait pa tong bakla na to, sabi niya, siguro walang unan yung may-ari ng pinagdalhan. Ay ano naman pakialam mo kung ano yung nalaman yan, kung unan man yung pinadala. Malay mo kung gusto nila ng bagong unan, di ba? At wala ka ng pakialam doon kung kine-question mo sila na baka wala silang unan sa bahay kaya unan yung laman. 'Di ba? Sila galing sa ibang bansa. Tapos, ano ito? Cotton roll. Ayun no, nakalagay sa loob. Cotton roll, dalawa. Unan na naman. Hala, ito ba yung laman niya? Grabe, may basag. May basag, oh. Doon dami laman talagang balot na balot. Parang nakakalungkot naman kasi hindi na ito nakarating sa pamilyang nila. Paano nga makakarating? Yung mismong courier company ang nag-corrupt niyan. Pinagkakakitaan.
Hindi mo sa halagang 5,000, makakaroon ka ng balikbayan box. Sa ibang tao pa mapupunta. Pinagkaperahan. 'Di ba? Hindi mo pwede sabihin na yung balikbayan box na yan ay hindi ininteresan ng pamilya na magtatanggap niyan. Bakit kaya hindi nila kinlaim tong package na to, no? Kasi ito, meron pa dito plato. Ayan, ang laking plato. Worth 5,500 tong ano ko, binili ko na to. Ang presyo nitong 5,000? balikbayan box na to ay worth 5,000. Ayan. 5,500. May sinira ka lang na pangarap. May sinira ka lang na ikasasaya ng pamilya na nag-aantay ng package. Mga pamilya niya sa Pilipinas. Hindi ka ba nakokonsensya bawat binubuksan mo yan? Inaangkin mo hindi yung sayo? Kahit pa sabihin mong binili mo yan eh. Ang tanong, allowed ba sila na magbenta ng mga ganyang bagay? Tapos, ano ba ito? O di ba mga ka-OFW, napakasakit. Isipin na yung pinaghirapan mo sa ilang buwan o ilang taon na mga bagahe na binibigay ng mga amo mo o binibili mo sa mga tindahan nito sa ibang bansa para may padala mo sa iyong pamilya sa Pilipinas. Tapos ganito lang nangyayari. Binibinta ng isang company, pinupost pa sa FB, binibinta bawat isang karton 5,000. Magpahanggang ngayon mga ka-plastic, pag sinearch mo po yan, meron pa rin nagbebenta ng mga balikbayan box na hindi tayo sigurado kung talagang abandonado na po yung balikbayan box na yon. Kasi karamihan dyan, meron talagang nag-aantay ng package sa kanilang mga tahanan. Mga pamilya niya, diba? Masakit sa pakiramdam yan na pinagkahirapan nila ng taon yan. Pinag-ipon-ipon nila yan sa mga malalaking box. Tapos malaman-laman nila na ibang tao pala nakinabang. Ako, may karanasan din ako sa tatay ko. Nagpadala siya ng balikbayan box, 2. Pagdating dun sa amin, kulang-kulang na yung laman. Kinahoy na po. Naalaman-laman namin na butas na po yung ibabaw, ginandaan lang nila yung balot. Ang tinira na lang nila yung mga hindi nila kayang tangayin kasi nga obviously malaki yung item. Ang mga kinuha nila yung mga maliliit na pwede nila mapakinabangan. Di ko alam kung sa BOC yan nagaganap, di ba? O sa NAIA o ano man. Di natin alam kung saan talaga ang may nangyayaring kagaguhan dyan sa pagbebenta ng mga balikbayan box. Ano kayang company yan? Pero doon ako nagtaka. Ang sabi ni Alexis, bakit hindi daw kinuha ng mga may-ari ng mga balikbayan box o mga tao na pinapadalhan doon sa Pilipinas, hindi daw kinuha yung box. Ang pagkakaalam ko bilang isang OFW, dito pa lang bago mo ipapadala yan, bayad na yan. Tama. Bakit ang sabi, bakit hindi kinuha ng mga pamilya doon sa Pilipinas? Ang sa akin lang naman masasabi ko, dito, bayad na yan. Pagdating sa Pilipinas, automatic na yan, i-deliver ng isang company doon Tama. sa bahay, house to house. Kasi may ano yan eh, Luzon, Visayas, Mindanao. Di ba? Kung ikaw, itong box na ito, Mindanao dadalhin, i-deliver yan doon, house to house talaga. Bakit? Wala nang babayaran ang mga pamilya mo doon. Kasi dito pa lang, bayad na yan. Tapos, ang sabi ni Alexis, hindi daw pinipick up ng mga pamilya sa nagpadala. Tarantado, no? Grabe, napakasakit bilang isang OFW na yung pinaghirapan mo, binibinta ng isang company at ibang tao ang makikinabang sa pinaghirapan mo dito. Ha? Napakasakit talaga sa totoo lang. Lalo-lalo na sa may-ari
ng balikbayan box na yun. Sana napanood mo yung video na yun, kung sino ka man na may-ari ng balikbayan box na yun. Although, hindi naman marami kung magaganda yung mga laman ng box na yun, pero pinaghirapan mo yun na mapadala sa Pilipinas. Ha? Take note, ganun kalaki yung box na ipapadala mo sa Pilipinas, lalong-lalo kung galing dito sa Saudi Arabia. Ganun kalaki, 300 to 350 riyal ang babayaran mo. O, di ba? Ang laki nun. Tapos sasabihin nyo, hindi inabandona na yung balikbayan box sa halagang 350 riyal. Hindi ba gago yung OFW na yon para gawin niya yon sa sarili niya? Na pinagkahirapan niya na matagal na panahon? Na gusto niyang ipaabot yun sa pamilya niya? Tapos masakit pa doon, mapapanood niya sa Facebook yung kanyang pinadalang gamit. Dito lang napunta sa vlogger na bakla na to na nilait-lait pa yung laman ng balikbayan box. Di ba? Sipin niya yun. Sana nga masilip ng ni Pangulong BBM yan eh. Yung mga ganyang klaseng korupsyon eh. Ang dami talaga nangyayari dyan. Pinagkakaperaan nila yung bagay na hindi sa kanila. At ito sa vlogger na bakla na ito na si Alexis, kung may konsensya ka sa katawan mo, alamin nyo sa sarili ninyo kung gaano kahirap ipon-ipunin yung mga gamit na ilalagay mo sa balikbayan box nang umaabot ng ilang taon bago mo ipadala sa pamilya mo. Tapos malaman-laman mo na ibang tao pa lang nakinabang ng iyong pinaghirapan. Siyempre masakit yun. Tapos gaganyanin mo lang. Bibilin mo lang sa halagang 5,500. Diba? Bago marating sa Pilipinas. Tapos hindi mo kukunin. Kalokohan. Ang pinaka-short na ano talaga nito, hindi diniliver ng company Hindi sa talaga. pamilya nila. Siyempre, pinaano mo na yun eh. Pinabalikbayan box. Binayaran mo na yan dito. Ang pagkakaalam niya na, example, ako nagpapadala. Binayaran ko na yan dito. Alam ko, i-deliver na yan doon sa pamilya ko. House to house. Ganun yung bagahe o balikbayan box. Di ba? Hanggang dito na lang ang aking video. Nakakayamot, di ba? Yun ang pinagkahirapan mong bayaran, ipunin yung mga bagay na yan. Tapos sasabihin, hindi interesado yung may-ari. Di ba tanga yan? Yung nangatwiran na ganon. Tapos magsha-shoutout pa yung vlogger na hindi daw tinanggap, claim. Paano hindi claim? Pinagkabayaran nila yan sa ibang bansa. Mo per kilo, magkano yung per kilo niyan? Tapos yung courier, yung shipping niyan, magkano rin yung babayaran mo rin dyan? Tapos malaman-laman mo, ibang tao na tumanggap. Ikaw ba matutuwa sa ganon? Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.